Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po kay Chinita Princess na kung saan ay sa wakas nabunutan po ng tinik mga kakimpaw or nakahinga na po ng maluwag. So bakit nga kaya mga kakimpaw? Anong nangyari? Yan ang pag-uusapan at aalamin natin maya-maya lamang. And also, tatalakayin din natin ang tungkol dito sa Metro Manila Film Festival ni Kim and ni Paolo Avellino. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Susan Obong, sabi niya, bayaan mo na kasi tinulungan din iyan ng kapwa niya artista. Marami din naman na kaibigan si Kim pero di pala kaibigan. Isa yan sa dahilan ng pagbaba ng boto. Kung titingnan mong mabuti, walang naging kasing sikat nila na pinagkakaguluhan kahit saan pumunta. Yung ASAP na lang ngayong July 25, di naman talaga sila kasama, napilitan na lang kasi konti ang bumibili ng ticket. Yung mga basher, nagkakaisa sila pero fans ni Kim na solid, di nakikiisa sa Kim Pao. Di mo naman masisi, mahal nila si Kim. Kaya lang, dapat kung paano nagkakaisa ang bashers, ganon din tayong mga fans nila. Tama po kayo dyan, Ginang Susan Obong. Nagkakaisa ang mga bashers. Bakit tayo mga fans ni Kim and Paolo hindi po magkaisa? Bakit nagkakawatak-watak po tayo? Lalo na po sa oras ng pagtutulungan mga kakimpaw. Diba, doon pa nagkawatak-watak. Grabe, nakakaloka din sila. Pero sabi nyo nga po, hindi natin masisisi ang ilang OSF ni Chinita Princess dahil sobrang mahal nila si Kim Chu. So, from the word mahal nila si Kim Chu, dapat kinain po nila yung pride nila mga kakimpaw, 'di ba? Sana sinunod po nila yung sinabi ni Kim Chu na this time si Paolo po ang panalunin po natin. Pero ang titigas po ng ulo at yung kanila pong alam ang pinapairal. Kaya po ang nangyari, baka wala pong manalo. Dahil nadidivide po ang boto mga kakimpaw eh. So sayang, 'di ba? Sali po na may mapupuntahan yung boto nating lahat, wala po dahil sa mga alam niyo 'yon, talagang makasarili at hindi po nakikipagtulungan. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Susan Obong. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa usapan sa X. Tungkol po yan sa pag-akyat or paglakad po ni Paolo sa napakabang red carpet dito po sa Korea. Ayon nga dito, basta si Paolo Avellino ang rarampa sa purple carpet ng Korea. Hindi mo ako fan pero deserve mong ikaw ang makakuha ng award. Bonus ng kagwapuhan mo, Diyos ko, apakaswerte ng Kim Chu. Sana all na lang talaga. Sana nga po mga kakimpaw, si Paolo po ang palarin dito, and sana po magsana pwersa talaga tayong magboto kay Paolo para sure ang kanyang pagkapanalo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Metro Manila Film Festival 2026 ni Kim and ni Paolo Avellino. So hindi pa naman ito sure pero grabe nagkalat na po yung balita sa mundo ng social media at ang inaantay na lamang daw po ay yung approval po ng script for the second batch kasi sobrang pasabog daw po ng kwento ng nitong pelikula ni Kim and ni Paula Avellino. So wait nila ang anunsyo kung matatanggap ba daw eto pong script na pinasa ng isang producer. So tingnan natin kung may katotohanan man nga po ang mga chika sa mundo po ng social media. Samantalang talakay naman natin ang magiging ganap by July 11 dito po sa Zamboanga. By the way, kasama po pala ni Ate Twinkle. Ito pong asawa po niya o yung kanya pong partner. Ayan po, full support din po siya mga kakimpaw sa kanyang asawa para kay Chinita Princess. Dahil alam niyo yon, opening po ng pop-up store
ni Kim by July 11. So, sana pwersa po sila dito na talagang parang dito ata sila mag stay mga kakimpaw para po nang sa ganon ay mas secure na nga po yung oras, yung date na yon na meron pong tatao sa kanilang opening. At eto nga po ang good news mga kakimpaw para kay Chinita Princess. Sabi nga nila sa wakas, nabunutan na rin ng tinik si Chinita Princess. Sa wakas, nakahinga-hinga siya ng maluwag. Dahil kanina talaga mga kakimpaw, malakas yung ulan, malakas yung hangin. Tapos 1 hour ago, kanina lamang po, nag-anunsyo na po na yun pong bagyo, hindi na daw po maglalandfall ata mga kakimpaw. Parang papunta na po siya ng Taiwan. Ayon nga dito sa balita, let's take a moment to thank God that this super typhoon is no longer expected to make a direct landfall in the Philippines. At the same time, let's keep the people of Taiwan in our prayers as they prepare to face the storm. Praying for everyone's safety, protection, and hoping the typhoon causes as little damage as possible. Stay safe everyone. So ayan po, hindi na maglalandfall mga kakimpaw ang inaasahan pong bagyo na super typhoon mga kakimpaw. So pwede na pong maka-flight si Kim bukas or mismong sa 11 kasi lumalayo na po bahagya yung bagyo. So paulan-ulan na lamang, lakas ng hangin, and syempre pabugso-bugso mga kakimpaw na ulan. So hindi naman siguro yun makaka-apekto sa flight. Kaya tagumpay si Junita Princess. Mukhang makakarating po siya sa opening ng kanyang pop-up store sa Zamboanga. Kasi nakaredy na po talaga mga kakimpaw yung flight ni Kim Chu and also yung kanyang mga gamit papunta po dyan sa Zamboanga. So hindi natin alam kung ilang araw po siya dyan or balikan si Kim dyan po Zamboanga to Manila kasi kasama po ni Twinkle yung kanyang asawa. So mag-stay po sila doon ng ilang araw para nga naman po maasikaso yung business ni Chinita Princess dito na House of Little Bunny. Super hands-on po talaga nitong si Twinkle at nakakatuwa lang dahil talagang all-out support po silang mag-asawa sa mga desisyon sa mga business ni Junita Princess. Siya po talaga yung pumalit kay Ate Laka. Mabuti na lang no, meron pong Ate Twinkle na nag-guide sa kanya, natatawag niya po pagkailangan niya, kanang kamay niya mga kakimpaw, 'di ba? Mabuti yung na-appreciate at merong pumapalit. Pag may nawawala, may papalit mga kakimpaw. 'Di ba? So ngayon mas tumindi po ang closeness ni Kim and Twinkle dahil doon talaga nila nakilalang isa't isa na sila talaga ang magtutulungan hanggang sa huli mga kakimpaw. So kayo ba anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.